Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, winakasan nina Elias, Kulas, at Amihan ang barang ni Severino at ang walang katapusang pagkauhaw ng sinaunang danat. Nalaman din nilang ginagamit nila kansidlak ang 7 sinag ni Elias bilang susi, habang ang enerhiya ng mga bantay ang magsisilbing lakas upang gisingin ang Minokawa at Bakunawa. Ngayong gabi, kailangan nilang iligtas ang mga taong bumababa sa tuyong lawa bago ibalik ng Berberoka ang tubig, sa kaharapin ang awit ng mga magindarang umaakit sa mga mandaragat patungo sa matutulis na bato. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng kayamanang lumilitaw kapag nawawala ang tubig ay dapat pulutin, at hindi lahat ng magandang tinig ay umaawit upang aliwin ka. Simulan na natin ang 11 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa harap ni na Elias ay mabilis na umurong ang tubig ng malawak na lawa. Lumitaw sa putik ang mga bubong, tore, at lansangan ng isang bayang matagal nang nakalubog. Nagunahan ang mga tao sa pampang upang pulutin ang mga kumikislap na barya at alahas. Huwag kayong bumaba. Babalik ang tubig. Taon naming hinintay lumitaw ang lumang San Isidro. Nasa ilalim niyan ang kayamanan ng aming mga ninuno. Hindi kusa ang pagkawala ng tubig. May humihigop nito mula sa ilalim. Pinakawala ni Elias ang unang sinag at nakita ang dambuhalang anyong nakahiga sa gitna ng lumubog na lungsod. Para itong babaeng palaka na may tiyan na kasinlaki ng bahay at bungangang umaabot hanggang magkabilang balikat. Sa loob ng namamagang lalamunan nito umiikot ang halos lahat ng tubig ng lawa. Berberoka. Bumuka sa putik ang 2 napakalaking mata. Lumapit pa kayo. Marami pang ginto sa aking lungsod. Kapag halimaw na mismo ang nag-aalok ng ginto, tiyak na may masamang kondisyon. Sa ibaba ay nakita ng batang si Tomas ang isang gintong kampana sa tuktok ng lumang simbahan. Iyon ang kampana ng lolo ko. Tumakbo siya pababa kahit sumisigaw ang kanyang inang si Aling Marta. Tomas! Bumalik ka rito. Sumunod ang babae at 12 pang naghahanap ng kayamanan. Nagbabago ang tiyan ng Berberoka. Ilalabas na niya ang tubig. Umumbok ang liig ng halimaw at umalingaw-ngaw ang tunog na parang libo-libong banga ang sabay-sabay na nabasag. Mula sa bibig nito ay sumabog ang pader ng tubig na mas mataas sa mga lumang bahay. Kulas, itali mo ang lubid sa puno. Tumalon si Elias sa putikan at ginamit ang 3 sinag. Sa bugso ng bilis ay inabutan niya si Tomas bago sila tamaan ng unang alon. Binuhat niya ang bata, ngunit nabangga sa kanyang likod ang isang lumulutang na pinto. Bumuka muli ang kagat ng busaw sa balikat at kumalat ang dugo sa tubig. Hawakan iyo ang lubid. Inihagis ni Kulas ang tali habang si Amihan ay pinatunog ang kampanang buto. Sa tunog nito ay nahati sandali ang rumaragas ang alon at nakadaan ang mga tumatakas. Hinila ni Aling Marta ang anak, ngunit isang umiikot na alon ang pumulupot sa kanyang baywang. Sinunggaban ni Elias ang kamay niya habang kumakapit si Kulas sa kabilang dulo ng lubid. Kung may kukunin kayong ginto, sana isinama ninyo ang bangkang ginto. Sama-sama nilang nahila ang mag-ina patungo sa pampang. Ang ibang nahuli ng tubig ay lumutang sa pagitan ng mga bubong, ngunit iniligtas sila ng mga mangingisdang naglapag ng mga bangka. Nang mapuno muli ang lawa ay nawala sa paningin ang buong lungsod. Sa ibabaw lamang naiwan ang gintong kampanang hinabol ni Tomas. Hindi yan kampana ng lolo ko. Sa pagdampi niya rito ay natunaw ang ginto at naging ngipin ng tao. Bawat kayamanang nakita ninyo ay bahagi ng mga biktima ng Berberoka.
Tuwing kabilugan ng buwan ay nawawala ang tubig. Tuwing babalik, may mga pamilyang hindi na umaahon. Bakit patuloy kayong bumababa? Dahil may bulong na nagsasabing naroon ang mga minana naming kayamanan. Kapag salat ang ani, madaling maniwala sa pag-asang nasa ilalim lamang ng putik ang sagot. Ipinakita niya ang lumang mapa ng San Isidro bago ito nilamon ng lawa, 40 taon na ang nakalipas. Noon ay ilog lamang ito. Isang gabi, biglang bumaha at hindi na umurong ang tubig. May nagkulong sa berberoka sa ilalim. Kapag humihigop siya, lumilitaw ang lungsod. Kapag napapagod, ibinabalik niya ang lahat. Kailangan nating malaman kung ano ang pumipilit sa kanya. At paano tayo magtatanong sa halimaw na kayang lunukin ang lawa? Sa ilalim ng tubig. Inaasahan kong mas mahabang sagot. Gumawa ang mga mangingisda ng 3 sisidlang kawayan na maaaring paglagyan ng hangin. Binalutan ni Amihan ng dagta ang mga sugat nila upang hindi pasukin ng maruming tubig. Itinali nila ang lubid sa kanilang baywang at sumisid patungo sa tor ng lumubog na simbahan. Sa ilalim ay tahimik ang lansangan, ngunit sa bawat bintana ay may mga kalansay na nakatingin palabas. Nakapulupot sa mga poste ang halamang may mga mukhang tila natutulog sa loob ng mga dahon. Hindi ako sanay magsalita sa tubig, kaya sana maintindihan nyo ang tingin kong natatakot. Itinuro ni Amihan ang plaza kung saan nakahiga ang berberoka. Sa leeg nito ay nakabaon ang isang batong kulay itim, at mula roon ay may tanikalang nakakabit sa tor. Ginamit ni Elias ang unang sinag at nakita ang tatak ng itim na buwan sa loob ng bato. Bawat paghigop ng halimaw ay hinihila ng marka ang mga alaala ng nalunod na lungsod at ginagawang huwad na kayamanan. Kailangang putulin ang tanikala bago alisin ang bato. Bago makalapit si Elias ay bumuka ang mata ng berberoka. Magnanakaw. Hinampas sila ng dambuhalang kamay at umikot ang buong tubig sa plaza. Tumama si Kula sa pader at nabitawan ang kanyang sisidlan ng hangin. Kumawala ang natitirang hangin at nagsimula siyang malunod. Sinunggaban siya ni Amihan at ipinasa ang sariling sisidlan. Samantala, nilabanan ni Elias ang agos at itinarak ang bulok sa tanikalang nakakabit sa tor. Tumalbog ang talim at nabiyak ang sahig sa ilalim niya. Mula sa siwang ay lumabas ang mga kamay ng mga kaluluwang nalunod at hinila ang kanyang mga paa. Ibalik mo ang aming tahanan. Pinakawala ni Elias ang unang sinag at nakita niyang hindi siya ang kinapupuotan ng mga kaluluwa. Ang mga kamay ay pilit umaabot sa itim na bato sa leeg ng berberoka. Pareho tayong gustong putulin yon. Itinuro niya ang tanikala at kumapit dito ang mga kaluluwa. Sabay-sabay silang humila habang pinakawala ni Elias ang ika-4 na sinag. Napigtal ang sumpang nagdudugtong sa bato at sa tor. Umungal ang berberoka at sinubukang lunukin sina Elias kasama ang tubig sa paligid. Nahila ang binata patungo sa malawak nitong bunganga. Isinabit ni Kulas ang lubid sa rebulto at sinalo ang paa ni Elias. Hindi ka kasyariyan. Kumain ka ng maraming kanin. Kumapit si Elias sa dalawang pangil habang hinihigop ng halimaw ang tubig at mga guho. Pinatunog ni Amihan ang kampanang buto sa tabi ng itim na bato. Nabiyak ang ibabaw nito at lumitaw ang pulang ugat na nakabaon sa laman ng berberoka. Ginamit ni Elias ang ika-4 na sinag upang putulin ang ugat nang hindi hinihiwa ang leeg ng nilalang. Kumawala ang bato at lumutang sa gitna ng tubig. Biglang tumigil ang paghigop ng berberoka. 40 taon akong ginawang bunganga ng kanilang kasakiman. Ikaw ba ang nagpalubog sa lungsod? Ikinadena ako ng mga pinuno ng San Isidro upang sila lamang ang makagamit sa tubig ng ilog. Nang dumating sila binasag niya ang dam at isinisi sa akin ang baha. Pagkatapos ay itinanim niya ang bato upang ulitin ko ang gabi ng pagkalunod. Nagsimulang gumuho ang tor at bumagsak ang malalaking bato sa paligid nila. Kailangan nating umahon. Binuksan ng berberoka ang palad at isinakay silang 3.
Sa isang malakas na sipa ay itinulak sila paitaas hanggang sumabog sila sa ibabaw ng lawa. Umangat din ang halimaw, ngunit hindi na mabangis ang kanyang mukha. Hindi ko maibabalik ang lungsod, ngunit hindi ko na muling gagamitin ang mga alaala bilang pain. Iniluwa niya ang mga buto, palawit, at gamit ng mga taong nilamon sa nakaraang mga taon. Nagtipon ang mga pamilya upang kilalanin at mailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang tatak sa itim na bato ay naging usok at lumipad patungo sa bundok itim. Kahit awa ang sandata mo, binubuksan mo pa rin ang daan para sa akin. Lumubog ang berberoka sa pinakamalalim na bahagi ng lawa upang bantayan ang mga labi ng lungsod ng kusa. Hindi namin siya mapapatawad agad sa mga namatay. Hindi rin mabubura ang ginawa sa kanya. Ngunit maaari nating tiyaking wala nang gagamit sa gutom ninyo upang maulit iyon. Pagsapit ng hapon ay muling narinig ang magandang awit mula sa daang patungo sa dagat. Kahit nakatakip ang mga tainga ni Kulas ay napalingon siya at nagsimulang maglakad. May tumatawag sa akin. Sinasabi niyang ako raw ang pinakamatapang na lalaki sa buong kapuluan. Tiyak na hindi totoong tinig yan. Maaari namang minsan ay may nilalang na mahusay humusga. Ibinigay ng berberoka kay Amihan ang isang kabibeng kayang humarang sa mahikang nasa awit. Sinundan nila ang baybayin hanggang makarating sa Baryo Batuhan. Sa pampang ay nakahilera ang mga bangkang walang sakay at mga lambat na may bahid ng dugo. Huli na kayo. Sumunod sa awit ang 12 mangingisda kagabi. Saan sila dinala? Sa bahura ng mga kutsilyo. Kapag umakyat ang alon, walang bangkang makalalapit ng hindi nabibiyak. Sa malayo ay nakita nila ang mga lalaking naglalakad sa mababaw na tubig na tila natutulog. Sa ibabaw ng mga bato ay nakaupo ang mga babaeng may mahahabang buhok at makikintab na buntot. Lumapit kayo. Naghihintay ang mga mahal ninyo. Narinig ni Elias ang tinig ni Rosa sa pagitan ng mga awit. Anak, narito ako. Hindi mo na kailangang maghintay. Humakbang siya sa tubig bago naihipan ni Amihan ang kabibe. Nawala ang huwad na tinig at nakita niyang matutulis na bato ang yumayakap sa paa niya. Ginagamit nila ang pinakagusto nating marinig. Sa akin papuri. Sa iyo ang ina mo. Kay Amihan ano? Katahimikan mula sa iyo. Mula sa ilalim ng kanilang bangka ay lumitaw ang isang batang magindara na may sugat sa buntot. Huwag kayong sumigaw. Hindi ako kakampi ng mga umaawit. Ano ang pangalan mo? Lira. Ang pinuno naming si Reyna Marilag ay may koronang itim na korales. Mula nang isuot iyon nilakan sa kanya, ang bawat awit niya ay nagiging utos na hindi namin kayang suwayin. Bakit hindi ka kontrolado? Bingi ang kaliwa kong tainga mula nang ipanganak. Hindi buo ang kapangyarihan ng awit sa akin. Sa unang pagkakataon, may pakinabang ang hindi makarinig. May pakinabang din ang hindi magsalita. Gusto mo bang subukan? Mabilis akong nagustuhan ng batang ito. Hindi kita gusto. Mas mabilis pa. Sinabi ni Lira na nasa kuweba sa ilalim ng bahura ang tunay na katawan ng korona. Ang nakikita sa ulo ni Reyna Marilag ay anino lamang. Kapag sinira ninyo iyon, babalik lamang. Ililigtas muna natin ang mga mangingisda, saka natin pupuntahan ang kuweba. Ipinamahagi ni Amihan sa bangkero ang mga piraso ng kabibeng galing sa berberoka. Nang hipan nila ang mga iyon ay nanghina ang awit at nagising ang ilang mangingisda. Ngunit tumayo sa pinakamataas na bato si Reyna Marilat. Ang mga lalaking lumalayo ay tumalon sa mga bato. Napasigaw ang 12 mangingisda at sabay-sabay na tumakbo patungo sa matutulis na bahura. Sinagip ni na Elias at Kulas ang pinakamalapit habang itinumba ni Amihan ang iba gamit ang mahabang lambat. Isang mangingisda ang nadulas at tumagos sa binti ang matulis na korales. Kumalat sa tubig ang dugo at nagwala ang mga magindara sa amoy. Hindi sila kumakain ng tao. Pinipilit silang uminom ng korona.
Lumundag si Reyna Marilag at hinampas ng buntot ang bangka. Nabiyak ang gilid at bumagsak sa tubig sina Elias at Lyra. Pumulupot ang buhok ng Reyna sa liig ni Elias at kinaladkad siya sa ilalim. Sinubukan niyang gamitin ang ika-4 na sinag sa korona, ngunit dumaan lamang ang talim sa anino nito. Ang tunay na korona ay nasa puso ng dagat. Hindi mo ako mapalalaya rito. Isinaksak ni Lyra ang matulis na kabibe sa buhok ng Reyna at naputol ang pagkakapulupot kay Elias. Sa galit ay sinaktan ni Reyna Marilag ang batang Magindara gamit ang dulo ng korona. Bumaon ang itim na korales sa dibdib ni Lyra at lumabas sa likod. Kumawala ang katawan ng bata at nagsimulang lumubog. Lyra! Sinunggaban siya ni Elias at mabilis na lumangoy patungo sa kuweba sa ilalim ng bahura. Sumunod si Nakulas at Amihan gamit ang lubid na nakakabit sa bangka. Sa loob ng kuweba ay may bulsa ng hangin at altar na gawa sa itim na korales. Nasa ibabaw nito ang koronang tumitibok na parang buhay na puso. Mahina na ang tibok ni Lyra. Hinawakan ni Elias ang sugat, ngunit napakalalim at patuloy na lumalabas ang dugong kulay bughaw. Ikalawang sinag, ibalik ang buhay na ninakaw. Nagliwanag ang ikalawang marka, ngunit walang buhay na ninakaw ang korona. Sugat ang pumapatay sa bata. Huwag ninyo akong unahin. Sirain ninyo ang korona. Ikaw ang nagbigay sa amin ng paraan. Hindi kita iiwan. Biglang uminit ang ikalimang marka sa bato ng liwayway. Lumabas mula rito ang liwanag na kulay bughaw at pumasok sa sugat ni Lyra. Nagsara ang laman sa dibdib ng bata, ngunit kasabay nito ay bumuka sa katawan ni Elias ang kaparehong sugat. Napaluhod siya habang nararamdaman ang sakit na dapat sana ay pumatay kay Lyra. Nagising ang ikalimang sinag. Nakapagpapagaling ito, ngunit inililipat sa iyo ang bahagi ng sakit. Ilang beses niya itong magagamit? Kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin. Sapat na ang isang beses ngayong gabi. Nagmulat ng mata si Lyra at hinawakan ang kamay niya. Salamat! Umalinggaw sa kuweba ang galit na awit ni Reyna Marilat. Pumasok ang tubig sa lagusan at kasama nito ang 12 ng Magindara. Ibalik ninyo sa akin ang batang taksil. Tumayo si Elias kahit dumudugo ang bagong sugat sa dibdib. Hindi siya taksil. Siya ang unang naglakas loob na tumulong sa inyo. Inilagay ni Amihan ang kampanang buto sa altar at pinatunog iyon. Nabitak ang itim na korales, ngunit umikot ang mga tinik at sinugatan ang mga kamay niya. Sinalakay ni Nakulas at Lyra ang mga korales na gumagapang sa sahig na parang ahas. Bakit pati halaman sa dagat ay gustong pumatay sa atin? Korales iyan, hindi halaman. Humihingi ako ng tawad habang tinataga ko. Pinalibutan ng mga Magindara si Elias at pinagsabay ang kanilang awit. Nakita niya si Rosa na nakatayo sa harap ng huling pinto. Kung mahal mo ako, isuot mo ang korona at sumunod kailakan. Lumapit ang kamay ni Elias sa korona, ngunit inilabas niya ang tunay na liham ni Rosa mula sa kanyang damit. Sinabi ng ina kong huwag kong hayaang gamitin ang pagmamahal ko laban sa mundo. Pinakawalan niya ang unang sinag at nawala ang huwad na anyo ni Rosa. Nakita niyang ang korona ay nakakabit sa bawat Magindara sa pamamagitan ng maitim na hibla sa lalamunan. Ika-4 na sinag, putulin ang awit sa kamay ng kumokontrol. Umikot ang talim ng liwanag sa altar at sabay-sabay na napigtal ang mga hibla. Bumagsak ang mga Magindara at unang beses na nakahinga ng hindi umaawit. Nabiyak ang tunay na korona at naglaho ang anino sa ulo ni Reyna Marilat. Mula sa loob nito ay lumabas ang tatak ng itim na buwan. Sinubukan ng marka na pumasok sa sugat ni Elias, ngunit hinarang iyon ng bughaw na liwanag ng ikalimang sinag. Naging usok ang tatak at lumipad palabas ng kuweba patungo sa bundok itim. 5 na ang sinag. Mas kaunti na ang alaala ng iyong ina. Lumapit si Reyna Marilag kay Lyra at lumuhod sa harap ng bata. Sinaktan kita ng sarili kong kamay.
Hindi ikaw ang pumili, Reyna. Ngunit ikaw ang kailangang mamuno sa paghilom namin. Inutusan ng Reyna ang mga magindara na ibalik sa pampang ang lahat ng mangingisda. Ang mga sugatan ay ginamot ni Amihan habang si Elias ay halos hindi makatayo dahil sa sakit na kinuha mula kay Lira. May ipinadala sila ka na nilalang sa daan ninyo. Hindi nito kailangan ang inyong dugo. Ano ang kailangan nito? Ang iyong anino. Hawak na nilakan ang pangalan at dugo mo. Kapag nakuha niya ang anino, maaari kanyang gamitin sa ritual kahit wala ka sa huling pinto. Sigbin. Huwag kayong maglakad sa liwanag ng buwan nang walang kasamang apoy. Sa dami ng gustong kumuha kay Elias, dapat singilin na natin sila. Binigyan sila ni Lira ng perlas na nagliliwanag kapag may nilalang na humahawak sa anino. Kinaumagahan ay nagpatuloy sina Elias, Kulas, at Amihan patungo sa Hilaga. Sa pagdaan nila sa baryo Aninaw ay napansin nilang walang anino ang mga taong nakaupo sa gilid ng daan. Ano ang pangalan ko? Tumingin ang matanda sa sariling mga kamay na tila hindi niya kilala. Biglang nagliwanag ang perlas ni Lira. Sa likod ni Elias ay may maliit na nilalang na paurong kung maglakad at may mga matang nagliliyab sa dilim. Sigbin! Kumagat ito sa gilid ng anino ni Elias at mabilis na tumakbo patungo sa kagubatan. Hinabol nila ito hanggang marating ang tulay na binabantayan ng isang higanteng may nag-iisang mata. Bawal tumawid. Ang gustong dumaan ay magiging hapunan. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang 11 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa lungsod ng Berberoka, nakita nating madaling gamitin ang pag-asa ng taong salat upang akitin siya sa panganib. Walang kayamanang dapat ipalit sa buhay, at walang paghihirap ang nagbibigay sa iba ng karapatang pagsamantalahan tayo. Sa pagtulong ni Lira, natutuhan nating hindi dapat husgahan ang buong lahi dahil sa ginawa ng mga pinilit o kinontrol. Minsan, ang inaakala nating kaaway ang siyang unang magkakaroon ng tapang na tumulong. At sa paggising ng 5 sinag, pinatunayan ni Elias na ang pagpapagaling ay hindi libreng himala. May sakit na kailangang akuin, at may kabutihang nangangailangan ng tunay na sakripisyo. Sa susunod na kabanata, hahabulin nila ang Sigbin na nagnanakaw ng anino at alaala, bago harapin ang bungisngis na nagbabantay sa nag-iisang tulay patungo sa lupain ng itim na buwan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig umawit sa banyo, lalo na kung may ibang tinig na biglang sumasabay mula sa lababo. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit bago patayin ang ilaw, tingnan muna kung gumagalaw kasabay ninyo ang inyong anino. Kapag nahuli ito ng isang hakbang, baka may sigbin ng humihila sa kabilang dulo.